Magandang araw po. Isang mapagpayamang araw sa lahat. Ako po si Jay Marivera, isang batang magsasaka from Quilomaon, Sangay, Camarines Sur. Ako po ay 33 years old na po. Namulat po talaga akong magsasaka kami dito sa lugar na to. Yung kaya ko na po magtumulong sa pagsasaka, nag-umpisa na po talaga ako. Mais na talaga po. Palay, mani, kamote, nyog, yan na po lahat. 7 years old po, tumutulong na kami dyan kung ano, magbunot-bunot ng mga damo. Isasama na kami kasi yung taniman lang po, yung lumang bahay namin dito lang. Tapos yung taniman, nakapaikot lang po yan. Dito po yung sarili namin na taniman ng mais, 6 hectare po. Pero meron po kaming nirerentahan ngayon na umaabot sa 20 hectare sa mais po. Lahat. Yung isa pa po namin na pananim, secondary sa mais namin is yung industrial cassava. So kasi meron po tayong demand and isa po kami sa nagsusupply noon. Isa pa pong commodity na tinatanim namin is yung sorghum po. Kasi si sorghum po is ginagawa po namin silage siya kasama ng corn. Corn po ang ginagawa namin, isa yung traditional na grains. Pinapagrains po namin, binibenta sa mga feed mill or sa mga poultry. And ito po yung isa pang venture na pinasok namin kasi nakita ko yung potential. Wala masyado na nag-venture sa ganon, pero yung demand po ang laki. Hindi nga lang sanay yung mga farmer natin is yung silage. So ngayon po kami ang isa sa nag-i-introduce ulit dito sa Bicol na mag-silage. At awa ng Diyos naman po is mayroon naman na tayong mga client na bumibili. Sa mais po ang tinatanim po namin ngayon is yung Syngenta po na 6130, yung 6040 na VIP, yung decal po na 8282S. Meron din po kami yung isang sinasilage po namin, yung malalaki ang puno is yung actually double purpose po kasi yan. Ang ginagawa namin is kung may order po ng silage, isa silage. Kung wala po, for grains. Pero may intended talaga po kami for grains, may intended kami for silage. So yung isa pa, dalawa pa po, yung healer na 101 at yung Advanta Super 999. Yun po yung Marcon na variety yung ginagamit namin. Noong 2020 po, pandemic, nag-seminar na po ako noon kay Sir Jojo Elvera, current po na president ng PhilMais ngayon. Pero matagal talaga po yung proseso hanggang sa ngayon po, last 2024, doon ako ulit nag-request nung machine. Itong last year, na-award po ni Secretary Laurel doon sa association namin, yung forage silage chopper. So doon nag-start. Ang corn silage po kasi, siya ang itinuturing na pinakamasustansyang pagkain ng ruminants. Ibig sabihin ng ruminants natin, yung kambing, baka, kalabaw. Sila yung mga kumakain ng damo na pinapasto. Ang problema po kasi sa pinapasto is, kung baka, 1 head, 1 hectare. Tapos kung kambing naman po, ang hirap i-control. So ang problema po is yung pampakain. Kung puro pong damo, napier lang, mahina ang sustansya nun. So ang the best po dyan is either sorghum silage or corn silage. So doon po nabuo yung idea talaga na mag-silage kami kasi walang masyadong gumagawa sa atin. Sa ngayon po, bago pa lang naman kami nag-silage, maganda po yung turnout. Na may delivery na po kami sa Chaong, Quezon na dairy farm. May ongoing pa po kami sa Batangas. Meron po kami sa Sorsogon na Carabao. Tapos yung may mga piggery po dito na may mga inahin, umorder na po sa atin. Meron din po tayong tatlo na may goat farm. And may ongoing pa po kaming usapan sa mga actually ang dami talaga pong interested, ang dami talaga. Pwede po namin i-deliver kung bulk, pwede rin naman po nilang pick upin. So makakali sila kung ipipick up nila. Kung bulk naman po, pwede mo usapan na pwedeng libre na yung delivery kung malapit lang naman. Pero bulk order naman po yun. Ang isa talaga dito kasi hindi pa siya ganun ka kilala. Marami tayong farmer ng ruminants na hindi aware masyado na yung sustansya ng silage. May nakita nga po ako na isa dito na buyer ng mga livestock. Nadaanan ko siya, nagpapataba siya ng mga damo sa gilid ng daan. Naka-pick up siya, sabi ko, sir, eto ganyan. 4 yung tao niyan dala. Pero kung ipapasahod niya sa tao niya, binili niya ng silage, minimal lang naman yung silage. Mas ideal, mas sustansya pa kaysa dun sa damo. So yun po yung isa sa amon dyan, hindi pa ganun ka-aware kasi wala masyadong nagpo-promote. Or may aware naman yung iba, wala kasing makuhaanan.
sa ngayon kasi alam naman natin na ang gobyerno natin is hindi na nagbibigay ng individual. So bilang ako po member din ng association, meron po kaming nakukuha. Galing po sa Department of Agriculture, lalo na po itong regional office natin. So mostly po ng intervention, machineries, inputs, lahat po ng kailangan namin halos na-provide po nila. So grateful po yung association namin, pati yung mga farmer namin, na from inputs, seeds, may nakukuha po kaming seeds. Bawat isang farmer may 1 hectare po yan na allocation. Sa ATI po na yung about sa pagiging LSA, pang 2 years na po namin na LSA. So bali sa ganun po kasi may mga access kami sa mga seminars, and pag meron naman po tulad ng technology namin is yung SCOPSA, yung Sustainable Corn Production and Sloping Area, kasi mostly hili sa amin, and yung SLM, Sustainable Land Management Corn. So yun din po yung highlight ng ATI dito sa amin. So pag may TOT po or may mga seminar, dito po yan pupunta sa amin. Yung pagiging LSA po namin nakatulong yun kasi yung mga seminar po na available na nakaka-adapt din po yung mga farmers namin, hindi lang po ako. Sa ngayon po, ang ginagawa po namin, may ginagawa po kaming clustering. Yung mga farmers po namin, kasi nasa 72 kami, kina-cluster po namin sila na 15 para sila na din mag-usap. At kung ano man ang kailangan nila, susuportahan na lang po nung pinaka-main na association. At pag once na naka-cluster ka po, mas maganda po yung mga intervention na nakukuha natin sa Department of Agriculture. Isa pa po na ito siguro agree ang lahat. Ang makaka-encourage talaga sa farmer, magandang presyo. Kung kikita ka naman ng maganda, hindi naman yung sobra-sobra, yung tama, tuloy-tuloy na magtatanim. Pero kung lagi kang lugi, ba't ka pa mag-venture sa ganun? So yun lang po. Yung message ko sa mga gustong sa mga magsasaka na ngayon, sa mga farmer na ng corn, kasaba, or sorghum man yan, mahirap talaga yung venture minsan. Alam niya yan sa mga farmer na. Pero wag kayong tumigil. Kasi ngayon marami ang huminto. Kaso ngayon, pataas yung presyo. Imbis sana makabawi sila, ngayon hindi tuloy kasi tumigil sila. So parang ano lang yan, wag nating susukuan yung industry. Nandito na tayo, kabisado na natin yan. Message ko po sa ATI, thank you po sa pag-register sa amin bilang LSA. Isa po yung magandang hakbang, isang magandang bagay na nangyari sa aking farm. Actually, personal farm ko po yung LSA. So yung mga knowledge po na nakuha ko doon, nakakatulong po yun sa pagpapalago. Actually, mas na-force ako na mas pagandahin pa yung farm namin. Yun po yung parang nakuha ko sa ATI na nag-urge ako na gumanda kasi nakikita ko yung ibang learning site, ang gaganda nila, nakakainggit. Hindi lang yung basta old school na taniman, so may pagbabago, may maganda. So maraming salamat po.